Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal at inbiyaya at lilikas sa ating nagugupiling sa sanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pag-asa nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Atin na pong ipagpapatuloy ang ating pagpapailanglang ng bunga ng ating mga labi na pumupuri, sumasamba, lumuluwalhati at umaawit sa kanyang banal at marilag na pangalan. Una po nating awitin ang bilang 50 sa atin pong mga himnaryo. Ang pag-asa ko'y matibay kay Jesu-Kristo saligan, pagkatanging siya lamang ang aking inaasahan. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na mahal. Pagkat siya ang saligan, hindi ako matitinag sa pag-asa kong matatag. Alot bagyo malalakas, di ako mababagabag. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na mahal. Pagkat siya ang saligan, wala akong pagkatakot sa kamatayan at sa lot. Pagkat siya ang panlugot na sa akin ay kukoko. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na mahal. Pagkat siya ang saligan, si Jesus ang pag-asa ko, maging sa buhay na ito, sa mga ibon ng tukso, siya ang aking saklolo. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na mahal. Pagkat siya ang saligan. Atin pong ipagpatuloy ang ating mga pagpupuri, pagluwalhati, bunga ng ating mga labi,
Awitin po natin ang bilang 101 sa atin pong mga himnaryo. Sa malawak na dawag ng ating kabuhayan, pawang lungkot, dusa't kabagabagan, ang tuwin ay kabaka sa ating kalagayan. Si Jesus ngayon ang ating kanlungan. Lapitan natin siya sa tawag na bairo. Si Jesus ang timbulan, nasa Kanya'y susunod. Anyaya'y pakinggan mo, nasa puso'y pumasok, upang maging alagad niyang lubos. Sa malaking galuyong na malang kasalanan, kaluluwa ko'y bagabag araw-araw. Sa hapon ng isip, sa malang kalayawan, si Jesus sa akin ngayon'y nagakay. Lapitan natin siya sa tawag na mayroon. Si Jesus ang timbulan, nasa Kanya'y susunod. Anyaya'y pakinggan mo, nasa puso'y pumasok, upang maging alagad niyang lubos. Si Kristong timbulan ko, ang bato na matibay, napamuksakay sa tang mga lalang. Si Jesus ang pastor ko, taglay ko'y kahinaan, sala ko'y hindi kaya'y tutulungan. Lapitan siya sa tawag na mayroon. Si Jesus ang timbulan, nasa Kanya'y susunod. Anyaya'y nasa puso'y pumasok, upang maging alagad niyang lubos. Patuloy nating papurihan, sambahin, luwalhatiin ang Panginoong Hesukristo. Huling awit, mga kapatid, una at ikalimang estropa po lamang ng numero 125. Pagkatapos po, magtitiklop tayo ng ating mga tuhod. Sa paanan mo'y nananambitan, O Diyos na aking katubusan, mga alipin may kasalanan, pagpalain
namin inihandog dahil sa awa mong kaloob. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos, na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal, ikaw ang nag-iisa at buhay na Diyos. Pinagtapatan ka po, pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan, ng kani-kanilang buong puso, buong isip at ng kanilang buong buhay. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Tinawag mo rin naawa at nahabag ka sa aming mga ama at aming ina. Sila po'y naglingkod sa iyo hanggang sa huling hibla ng kanilang mga hininga sa ibabaw nitong sanglibutan. Panginoon, sa banal sakdal, napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus. Sinasampalatayanan po namin, tinatanggap mo po ang aming mga pag-aawitan, na bagaman hindi marilag ang aming mga tinig, nanggaling po sa kaibuturan ng aming mga puso, ipinailang lang namin sa iyong kabanal-banalang kaharian sa langit. Sinasampalatayanan po naming naging isang masarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Amang banal, itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa napakamalinis mong pangalang Kristo Jesus. Ipinaaabot namin sa iyo ang aming mga tao sa puso at walang sawa po namin na mga pagpapasalamat. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyo sa maraming mga araw na patuloy mo po pinalipas sa buhay po ng bawat isa sa amin. Una na nga po dito sa iyong dampang tahanan sa Los Angeles, California, at maging sa lahat po ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan na nangangalat po sa maraming iba't ibang dako nitong magulong sanglibutan. Gayon din po sinasampalatayanan namin na maging ang mga kaibigan namin na araw-araw po ay pinalalago mo sa bilang, tinatawag mo po sa bunto ng karamihan ng mga tao, inilalagay mo sa iyong banal na iglesia at nakikipag-aral din naman at nakikinig ng iyong banal na ebanghelyo, sila man po at maging ang kani-kanilang sariling mga mahal sa buhay. Lubusan naming sinampalatayanan kung papaanong pinagpala, iningatan mo kami. Pinakain, dinamtan, pinalakas, pinagaling ang aming lupang pangangatawan sa maraming nakalipas na mga araw. Gayon din po ang walang sawa, ipinaranas mo rin po sa kanilang lahat sa bawat sandaling nagdaraan sa ibabaw nitong napakagulo at mandarayang sanlibutan. Ama naming Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang napakamalinis mo pong pangalan,
sa Espiritu mo po at sa iyong mga kagilagilalas na mga kaliwanagan. Amang banal, sa linggo po ng umagang ito, nalalaman po namin, hindi mo tinatanggap, hindi mo pinakikinggan ang mga pananalangin, paninikluhod at mga pag-aawitan, maging mga pagsamba ng mga taong nadungisan ng sari-saring mga karumihan at mga kasalanan. Panginoong Hesus, mga abang tao lamang kami. Kami po'y nakikiusap sa iyo, naalang-alang po sa banal mong pangalang Diyos at Kristo Hesus, na itinatak mo po sa aming mga kaluluwa, nang kami po ay magsisampalataya sa iyong banal na ebanghelyo, at nang kami po ay magsitanggap ng banal na bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nagawang mga kasalanan. Amang banal, sa linggo ng umagang ito, ipinakikiusap po namin at isinasamo na nawa ay kasangkapanin mo pong muli ang dalawa sa iyong pinakahamak ng mga alipin. Banalin mo po ang kanilang mga puso, linisin mo po ang kanilang mga kalooban, ilagay mo nawa sa kanilang isipan, sa kanilang mga labi at kanilang mga bibig ang mga banal na aral na isinaayos mo po sa iyong kaharian sa langit, at pinakananasa mo pong iparinig sa aming lahat upang magsilbing tulad sa isang masarap na pagkain at masarap na inumin ng aming mga kaluluwa. Langkapan mo rin sana ng bisat kapangyarihan ng kanilang mga tinig, na kung ito po ay aming mapakinggan, magbunga sa lahat ng mas maraming mga gawang kabanalan, at lahat po kami ay tubuan ng lalong matitibay na mga pananampalataya at mga pagkakilala na ikaw nga po ang nag-iisa naming buhay na Diyos, ang aming Panginoong Jesucristo, ang nag-iisa naming pastor, obispo, apostol at saserdote ng aming mga kaluluwa, na sa pamamagitan lamang ng iyong banal na aral, kami pong lahat kung aming tatanggapin at sasampalatayanan, lalakaran, susundin, hanggang sa ikalawang pagparito mo po sa ibabaw ng sanglibutan. Kami po, Panginoon, ay magsisitanggap ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming Diyos, idinadalangin namin sa iyo na habang kami po'y nakikinig, linisin mo po ng puspusan ang aming mga kaluluwa. Banalin mo po ang aming mga puso at kalooban. Patuloy mo sana kaming pagagalingin at palalakasin sa aming mga tinataglay na mga karamdaman. Amen. Una na nga po, ang marami ng sa amin patuloy na nagsisitanda, tulad po ng iyong walang kabuluhang alipin, gayon din po ng aking kabiyak ni kapatid na Rosita. Huwag mo rin sanang pabayaan at dagdagan pa ng kagaling at kalakasan sina kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Expectacion Valencia, si kapatid na Mercedita at si kapatid na Mirna, at ang marami pa sa aming mga mahal sa buhay, mga kaibig at kapatiran, na ang kanilang mga pangalay hindi na nasambitla ng iyong hamak na alipin. Sinasampalataya na namin, Panginoon, gayon din ang gagawin mo po sa kanilang lahat. Iingatan mo rin po't papatnubayan sa araw-araw, at maging ang aming mga tahanan, aming mga sasakyan, halamanan, mga hayupan at mga mumunting ari-arian. Patuloy mo rin pong iwawalay sa sunog sa lindol, malalakas na ulan, baha at daluyong, kamay ng pamahalaan sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalo na nga po sa napakaraming mga naglipana na mga taong may madidilim na puso at mga kalooban. Amang manalan lahat po ng ito, sinasampalataya na namin, dinirinig mo, at ito po ang iyong gagawin sa amin, sa pangalan mong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Diyos, muli po ang inyong abang lingkod ay bumabati sa inyong lahat
mga minamahal po naming mga kapatid sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at sa inyo rin pong aming mga kaibigan ng isa pong banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Muli po, hayaan nating tayo po ay magsama-sama sa atin pong pag-aaral. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan at sa aklat po ng Ecclesiastes. Sa wikang English po muna, in the book of Ecclesiastes, sa Kapitulo 8 at ang versikulo ay 17, ganito po ang ating mababasa. Then I beheld all the work of God, that a man cannot find out the work that is done under the sun. Because though a man labor to seek it out, yet he shall not find it. Yea, farther, though a wiser man think to know it, yet shall he not be able to find it. At sa wika po natin, namasdan ko nga ang lahat ng gawa ng Diyos na hindi matalastas ng tao ang gawa na ginagawa sa ilalim ng araw. Sapagkat sikaping mainam man ng tao na hanapin, ay hindi rin masusumpungan. Oo, bukod dito, bagamat isipin ng pantas na maalaman, hindi rin niya masusumpungan. Dito po sa talatang ito, kung inyong mahihinuha o maalamang kaagad, simple-simple po ang isinasaad na ang mga nililikha at ginagawa ng Diyos sa buong sanlibutan, kailan pa man, ano man ang gawin ng sino mang mga tao, maging siya man ay pantas, sikapin man niyang malirip o mapag-aralan ng ang lahat ng mga bagay na ito, ang wika po ng banal na kasulatan kailanman ay hindi maaaring maalaman ng tao. Dahil po ito ang banal na sinalita, pangangaral, pangunguna ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat na nakikinig, sikapin po natin, idalangin natin, malirip natin o maalaman natin sa pamamagitan na rin po ng kanyang mga pagtuturo kung ano sadya ang kanyang pinakakahulugan ng kanyang sabihin, ang lahat ng kanyang mga ginagawa o mga pangyayari sa ating daigdig at maging sa mga kalawakan. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam at walang taong masusumpungan ang kasagutan sa mga ito. Kaya nga po, ang una po nating tanong, alin po baga ang tinutukoy sa ating paksa na namasdan ko nga ang lahat ng gawa ng Diyos na hindi matalastas ng tao? Ito po muna ang ating itanong sa ating dakilang lumikha. Ano ba yung tinutukoy na yon ng ating dakilang Diyos? Buksan po natin sa aklat ng Romanos, sa Kapitulo 1 at ang versikulo ay 19, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. At sa kasunod na talata po sa 1:20, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanlibutan, ay nakikitang maliwanag, sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan.
Dito po sa talatang ito ay napakaliwanag. Sinasaad po ng banal na kasulatan na ang lahat ng mga ginagawa at nililikha ng ating dakilang Diyos, ang wika po ay napakaliwanag na ipinakikita rin sa atin ng maliwanag. Atin ding namamasdan sa anong kaparaanan? Sa pamamagitan ng mga ebidensya na na siya ang makapangyarihang Diyos. Siya ang nag-iisang tunay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Dito ipinamamasid sa atin, ipinadarama ang lubusang kanyang pagka-Diyos. Kaya nga po, ano po baga naman yaong nakikilala tungkol sa Diyos na hayag? Ano yung tanggap na tanggap natin at lubusan nating sa ordinaryong tao ay pinaniniwalaan? At sa kanyang tapat na mga tagasunod, sa kanyang lubusang walang alinlangang nagtitiwala at lubusang dumadalangin at napasa sa ilalim sa kanya. Ang tawag po doon sa mga taong lubusang sumasampalataya, yung wala pong alinlangan, yung pong kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano po yaon? Yaong ang pangalawang tanong natin ano po baga naman yaong nakikilala tungkol sa Diyos na hayag, na ito ay tinatanggap naman ng, kung hindi man lahat ng tao, ay halos lahat ng tao. Basa. Tignan po ninyo. Sa aklat po ng Jeremias 32:27, ganito po ang ating mababasa. Narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. May anumang bagay-baga na totoong mahirap sa akin? Ito po ba ay tuwirang kinikilala ninyong maraming mga tao? Ito po ba ay tuwirang pinaniniwalaan ng maraming mga tao? Ako po, sasabihin ko sa inyo, nakikita naman natin sa mga naglalakad lamang doon sa kung minsan ay pumapasok sa kanilang mga simbahan. Sila mismo ay mayroong mga senya sa kanilang mga sarili, maging sa mga sasakyan, maging sa mga paglalakad, maging sa anumang mga okasyon. Meron akong nakikitang mga nagkukrus. Ito ay palatandaan na sila ay kumikilalang sila man ay mayroong Diyos. Kaya nga itong Diyos na nasa saad sa banal na kasulatan, itong tunay na Diyos na ito ang nagsasaad. Meron bang tunay na mahirap sa akin na ipinakilala ng Diyos sa lahat ng tao? At ito naman ang nadama natin, nakita natin, pinatotohanan sa atin ng ating dakilang lumikha. Buksan po ninyo sa aklat ng mga awit ni Haring David, sa Kapitulo 1:46 at ang versikulo ay 6. Ano ang hayag na ebidensya na ipinakilala ng Diyos na kanyang lubusang mga ginawa? Na gumawa ng langit at lupa, ng dagat, at ng lahat na nandon, na nag-iingat ng katotohanan magpakailanman. Sino ang hindi maaaring tumanggap sa katotohanan ito? Sino ang magsasabing hindi siya nabubuhay sa mundong ito? Sino ang magsasabing hindi siya humihinga at hindi niya kinakailangan ang hangin na siyang nagbibigay pa rin ng dagdag na buhay sa bawat nilikha? Sino ang magpapasinungaling
na tayo ay kinakailangang kumain sa pamamagitan nga ng maraming mga nilikha ng Diyos bilang patotoo ng kanyang sabihing walang imposible sa kanya. Kahit ang tao ay walang pagkakilala at pananampalataya sa Diyos, sa kanilang mga pag-iisip at kalooban, batid nila, nasa sa puso nila at nasa kanilang mga kaisipan, may isang dakilang Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Amen. Bakit po ba naman, ayon din sa ikalawang bahagi ng ating pinakapaksa, ay ganito po ang sinasabi. Sapagkat sikaping mainaman ng tao na hanapin, ay hindi rin masusumpungan. Kahit na pala anong gawin ng tao, ito pala ay hindi niya mapagtatagumpayan yung makarating siya sa katotohanan. Ano po ang kasunod na talata? Oo, bukod dito, bagamat isipin ng pantas na maalaman, hindi rin niya masusumpungan. Kahit po pala mga tituladong tao, kahit po pala mga sayantipiko, kahit po pala siya na ang pinakamarunong na tao, hindi siya makararating. Saan? Doon sa katotohanan, doon sa katwiran, at doon sa layunin ng Diyos sa lahat ng kanyang mga ginagawa at nangyayari sa buong sanlibutan. Bakit? Ano ang mga kadahilanan nito? Biblia rin po, hayaan natin siya rin po ang magpaliwanag. Bumalik po tayo sa aklat ng Romano. Sa Kapitulo 1 at ang versikulo ay 22, ganito po naman ang ating mababasa. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang. Ano po ang ating nabasa? Totoo po, kayo mismo. At ito, hayag na hayag. Tignan na lamang po natin ang isang halimbawa. Sa dinami-dami po ng politiko, yan na lamang sa ating bayan. Sa dinami-dami po na itinindig ng mga politikong mga tao, mga babae, mga lalaki, tignan ninyo kung ano pa rin ang ating bayan. Hindi po ba, alam kong sasang-ayon kayo, puspos pa rin po ng napakaraming kadalamhatian ng bansang Pilipinas. Yun po ay ehemplo lamang sa material na bagay. Dapat mismo tungkol po sa mga banal na layunin ng Diyos. Ano po ang kanyang sinabi? Marami ang mga tao na lubusang nagiging marunong, iniinterpreta, pinangungunahan ng Diyos. Sila ang nagpapahayag ng kung ano-anong mga kuro-kuro. Yung isang ehemplo na nga po lamang yan. Maliwanag na maliwanag sa banal na kasulatan. Sabihin ninyo, I'm too redundant, masyado akong paulit-ulit. Na nga lamang pong sinabi ng Diyos na ako'y mapanibughuin. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na iyong sasambahin, luluhuran, dadalanginan. Kayo, hinahalikan pa ninyo. May papa ngayon kayo hinalikan dyan sa luneta. Ano po ang nasa saad sa banal na kasulatan? Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Anong naging aral dito? Sila po nagpapakunwaring mga marurunong na hinigit na pinagkakatiwalaan ng kanilang mga katalinuhan, yung kanilang mga kim-kim na nasa kanilang mga utak, inilalayo sa katotohanan ng katwiran ng salita ng Diyos ang lahat ng mga tao. Kaya ganyan ang nangyayari po sa ating bayan o tungkol sa pagkakalikha sa tao. Hindi po ba maniniwala kayo at sasang-ayon kayo? Bumangon yung isang pag-aaral na ang lahat daw po ng tao ay nanggaling sa unggoy. Sino ba nag-umpisa niyan? Alam ko sa lahat ng mga nag-aral, si Ginoong Darwin,
Yung tinatawag na Darwinian theory. Pantas na pa. Kailan pa man, kahit na po siguro ako ganito kapangit, hindi ko na po siguro matatanggap na ako'y galing sa unggoy. Because Darwin, in his theory of evolution, tandisan at sinabi niya na sa kadahilan ng pagdaraan ng marami ang bilyong-bilyong taon, yung daw unggoy, unti-unti na-develop na katulad ng tao ngayon. Yan po ang kanyang karunungan. At alam po ninyo, marami rin po namang nagsisunod yan. Kaya nga po maraming mga taong hindi naniniwalang mayroong isang dakila, makapangyarihang lumikha. Marami rin pong mga taong hanggang ngayon ay walang Diyos. Marami pong mga taong naniniwalang pag namatay na ang isang tao ay finish. That's it. Oh, maliwanag ang banal na kasulatan ang nangagmamarunong. Ano? Ayun. Naging mangmang. Naging mangmang. Walang nangyari. Hindi sumikat. Ano ba nangyari sa mga taong ito? Oh, napakarami. Maraming ginagawa ang napakaraming mga tao. Dito nga, again, you might say, ako ay lagi na lamang binabanggit. Mangyari nga po hanggang ngayon hindi pa po maitanim sa kaisipan, sa puso, sa damdamin ng nagsasabing sila'y merong sarili at makapangyarihan din naman kinikilalang Diyos. Yun po lamang nakasaad sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, 5, 6, pataas. Ano po ang sinasabi doon? Sa inyong pananalangin, huwag kayong mananalangin ng paulit-ulit. Sino po ba nananalangin ng paulit-ulit? Lumalabas ang Diyos ninyo, bingi. Ang Diyos ninyo, hindi makaunawa. Sino ba ang may utos niyan? Di siyempre, yung namiminuno sa inyo. Minsan nga po, nabanggit ko na merong isang nangumpisal doon sa I think Archbishop. Pinakita ko yan sa Channel 2. Tandang-tanda ko po. Nang sabi nung Archbishop pa naman na yon, na magsabing siya raw ay nangungumpisal, siya ay nagkasala, sabing, magdasal ka ng 150 kay Maria. Naku po, mag-isip po naman tayo, dumalangin po tayo, tuwiran tayong sa Diyos na tunay. Siya ang ating lapitan, siya ang lubusan nating dalanginan at higit sa lahat. Hindi po kilalanin kung hindi sampalatayanan. Iba po yung sampalatayanan, isa po sa paniwalaan. Iba po yung belief kaysa sa faith. Ang hinahanap po ng Diyos, faith, hindi po yung paniniwala. Kaya nga po maliwanag sa pangangaral po ni Apostol Pablo sa kanyang pahiwatig kay Timoteo sa ikalawa niyang libro sa 3:7. Ganito po ang ating mababasa, na laging nagsisipag-aral at kailan paman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Amen. Marami po, nababasa tayo. Nagpupunta pa sa Vatikano. Yun ang niyang mga nag-aaral na mga pare o yun ang niyang bagong pare pinadala. Dito, dyan lang po sa Victoria. Marami po dyan mga nagpare. Naku, nasa Vatikano niya. Nag-aaral niya. Nag-e-espesyalisasyon niya. Malaki bayad doon. Biro mo, pupunta pa sa Vatikano. At pagkatapos, itong huling ginawa ng papa nila, yung pinuno nila, merong binuksang pinto. Anong nasasa doon? Nandun daw ang kapayapaan ba? Kaya niya binuksan yun. Kapayapaan daw, tsaka kasaganaan. Kasaganaan daw at kapayapaan. Kasama yung mga kardinal na napakarami, mga arsobispo. Sila ay parang mga sundalong sunod-sunuran, sumunod doon sa kanilang papa. At pagkatapos merong napakalaking pinto sa kanila binuksan. At nang buksan nila, nandun daw ang kapayapaan at kasaganaan. Tanong, bakit ngayon mo lang binuksan kung yan ay totoo? Bakit?
Anong klaseng kay Jubilee? Ito namang, pasensya po, aming mga kaibigan, this is only to emphasize, and this is our sincere desire for each and everyone, to those who are listening now, to open now your hearts and your mind to this truth that God is now giving you. Sana po matanggap ninyo ang katotohanan kung paanong tayo ay lubusang magiging kaaya-aya, sakdal, banal. Saan? Sa ating dakilang lumikha. Amen. Diretsa po sa Kanya. Walang ritual. Wala na pong kung ano-anong mga ritual at kung ano-anong mga chat-chat-chat-chat. Pintuan. Sabi po ng Diyos, kung ikaw ay mananalangin, pumunta ka sa iyong silid. Bago ka pa magsimula, alam ko na. It is only the sincerity of your prayers that God would want to know and look from each and every one of us. Holy intentions. Yan po lamang. Wala na po yung kuwan. Biro mo, Papa sa Roma, binuksan yung pinto. Ano yan? Puro kayo ritual. May mga pausok-usok pa kayo. Naku po. Oh, pasensya po. But these are the times, mga minamahal po naming mga kaibigan, sa pagpapatuloy po ng ating mga pag-aaral. Ano po ngayon? Alin po baga naman ngayon ang ilan sa napakaraming mga bagay na nilikha ng Diyos sa ilalim ng araw na hindi malirit o maipaliwanag ng tao? Yan po ang isa sa ating maitatanong at itinatanong ng napakarami pong mga tao. Una po nating gawing halimbawa ay ang kalawakan. Universe. Ito pong ating nakikitang walang hanggang kalawakan. According to the scientists, sa mga scientifico po, yung pong mga marurunong na tao, mga nag-aral na mga tao, mga dalubhasa, sa kanilang mga linya, everything happens due to cause and effects. Wala anyang mga pangyayari kung walang pinagmulan at mga sumunod na mga pangyayari. Ang isa nga po rito, yung balitang The Big Bang Theory. Yung pong tinatawag na Big Bang Theory, yun daw po ay kadahilanan na mayroong sumabog na malaking buntala. At ito po, malaking buntalang ito ay nagkahiwa-hiwalay. Nagkabunggu-bungguan. At ito nga po ang lumawak. Saan? Dito nga po sa kalawakan na ating nakikita. At dito nga po daw sa bungguan pong ito ng malalaking buntala nalikha ang iba't ibang mga kemikal. At dahil din po nagkaroon dito tuloy ng mga tubig at ang mga tubig na yan ay bumukal at pati na rin ang mga iba't ibang uri ng mga microscopic living things, mga maliliit na mga hayop na mayroong hininga, may buhay. At dahil na nga rin daw po sa evolusyon, sa bilyong mga taon na nagdaan mula dito sa mga maliliit na buhay na microscopic organism na ito, ay lumabas daw po tayong mga tao ayon sa kanilang mga pagtuturo at pag-aaral. Dadapwat. Ayon sa Biblia. Ano ang nasa saad? Ipinahayag ng mga banal na kasulatan. Pakinggan ninyo at ganito ang ating mababasa. Dito po sa aklat mismo ng Genesis, sa una at ikalawang bahagi lamang. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, at ang lupa ay walang anyo, walang laman, at ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. Nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, maliwanag po Diyos mismong lumikha. Nilikha po niya langit at ang lupa, at mayroon po lamang doon na kadiliman.
Ngayon, dito sa paglalahad na ito, dito po ipinakikita ng Diyos ang isa sa kanyang maliwanag na ipinahayag. Walang imposible sa kanya. At ito nga po ang sinasampalatayanan ng inyong mga lingkod. Ngayon, ano pa po ang ikalawa naman na ginawa ng Diyos? Ito po naman ay ang tungkol sa araw. Ayon po naman sa mga scientists, ang araw daw po ay mahigit ng 2 bilyong taon. Ang tanong po natin, kung 2 bilyong taon na ang araw, bakit hanggang ngayon po ay patuloy ang kanyang busilak? Bakit hindi maubos-ubos ang pagliliyab o ang pagbibigay ng init ng araw? At bakit patuloy pa rin itong nagbibigay ng kaliwanagan sa buong kalangitan? Hindi lamang sa mundo. Ang tanong pa rin po natin ay sinong naglalagay ng panggatong sa araw na ito upang ito ay makapagbigay ng kaliwanagan. Una na nga po, dito sa ating mundo, ayon na rin nga po sa kanilang mga pag-aaral, yaan ang ating itinatanong. Cause and effect, anong dahilan? Ano ang dahilan sa ating pananampalataya at sa amin pong lubusang pagkakatiwala at lubusang pagkilala sa ating dakilang lumikha? Ganito ang nasasaad sa banal na kasulatan. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag, at nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman, at tinawag ng Diyos ang liwanag na araw. Amen. At tinawag niya ang kadiliman na gabi, at nagkaroon at nagkahapon at nagkaumaga, unang araw. Kaya nga po, ano ang sabi ng ating dakilang lumikha? Walang imposible sa kanya. Ito ang ang nararapat na sampalatayanan. Salita ng Diyos pinapangyari. At ito naman, maliwanag ng kanyang sabihin, ipinakikilala sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Nilikha niya ang pagpapatotoo ng araw. Nilikha niya ang tubig. Nilikha niya ang ang lahat ng mga bagay na ating tinatanggap ngayon dito sa ating sanlibutan. At ang ikatlo po, ay kung ang sanlibutan, itong ating mundo, ay mahigit na rin 2 bilyong taon, bakit daw po baga hindi maubos-ubos hanggang sa ngayon ang mga isda, ang mga hayop, at ang mga halamanan na pinagkukunan nating mga tao ng ikabubuhay? Gayong patuloy na dumarami ang mga tao, lalong-lalo na po dyan sa atin sa Pilipinas. 102 million. Bakit hindi nauubos? Yang mga nilikha ng Diyos niya, yung mga nasa dagat. Ayon po sa Biblia, pakinggan po natin ang nasa saad, mga patotoo ng Diyos. Sa 1:11 rin po, ng aklat ng Genesis, at sinabi ng Diyos, sibulan ng lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy na taglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon. At sa 1:12 ng Genesis din, at ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na nagkakabinhi ayon sa kanyang pagkapananim, at ng punong kahoy na namumunga na taglay ang kanyang binhi ayon sa kanyang pagkakahoy, at nakita ng Diyos na mabuti. 1:20, at sinabi ng Diyos, bukala ng sagana ng tubig ang mga gumagalaw na kinapal na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kaluwakan ng himpapawid. 1:21, at nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat, at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw na ibinukal na sagana ng tubig ayon sa kani-kaniyang uri, at ang lahat na may pakpak na ibon ayon sa kani-kaniyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti.
at mga binasbasa ng Diyos na sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at inyong punuin ng tubig sa mga dagat at magpakarami ang mga ibon sa lupa. At sa 1:29, at sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi, na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi, sa inyo'y magiging pagkain. At sa 1:30, at sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ay ibinibigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. Ang tanong, ito po ba'y hindi natin nalalasap? Ito po ba ay hindi natin napakikinabangan? Hindi po ba ito ang patuloy na nagduduktong sa atin ng buhay bukod sa ating dakilang lumikha na may hawak ng ating mga buhay? Napakabait ang Diyos natin ay maunawain. Nang Kanya tayong likhain sa pamagitan ng Kanyang mga salita, sa pamagitan ng Kanyang mga kapangyarihan, mga minamahal naming mga kapatid at mga kaibigan, hindi niya tayo basta nilikhang pinabayaang maghanap ng ating mga nararapat na kailanganin dito sa daigdig na ating ginagalawan. Pinagkalooban niya tayo ng tubig. Binigyan niya tayo ng mga pananim. Pinagkalooban niya tayo ng mga puno, maging ng mga ibon at lahat ng mga bagay na ating kakailanganin. O tunay, napakamaunawain at mahabagin ng ating dakilang Diyos. Amen. Dadapwat, bakit napakaraming mga kagimbal-gimbal na mga pangyayari sa sanlibutan? Bakit napakaraming kalunos-lunos, totoong karumal-dumal at puspos ng kabagabangan ngayon ang buong sanlibutan? Ano ang nangyayari sa atin mismong Kanyang mga nilikha? Hayaan ninyong sa pagpapatuloy, si kapatid na si Rilo Gonzales Jr., ang siyang maglalahad sa tulong ng banal na Espiritong ipinagkaloob sa kanya ng ating dakilang Diyos. At dito iiwanan natin ang kanyang isang tanong. Ano po baga naman ang siyang punong dahilan at ayon sa ating pagsa, sapagkat sikaping mainaman ng tao na hanapin ay hindi rin masusumpungan ng sino mang tao sa lupa ang anumang ginagawa ng Diyos sa ilalim ng araw. Si kapatid na si Rilo Gonzales Jr. po. Patuloy po nating sambahin at luwalhatiin, papurihan ang ating Panginoong Hesukristo na nagbigay na muli ng lakas ng katawan, lakas ng boses, tibay ng pananampalataya at paninindigan sa unang nagsalita, upang sa atin po ay pasimulan ang napakagandang aralin mula po sa Ecclesiastes 8:17 na atin pong una-unay napakinggan. Namasdan ko nga ang lahat ng gawa ng Diyos na hindi matalastas ng tao. Ang gawa na ginagawa sa ilalim ng araw, sapagkat sikapin man ng tao na hanapin, hindi rin niya masusumpungan o bukod dito, bagaman isipin ng pantas, matatalinong mga tao na maalaman, hindi rin niya masusumpungan. Napakaganda po ng ipinaliwanag sa atin ni kapatid na Prospero sa awa at tulong ng Diyos sa pagkasangkapan sa Kanya. Talaga pong hindi malirip ng mga tao kung papaano nga ang sanglibutang ito ay magkakaroon ng mga kapayapaan. Nalalaman po natin
sa lahat ng mga nilalang ng Diyos, tayo pong mga tao ang nilalang ng Diyos sa kanyang sariling larawan. Ang tao po hindi nilalang na katulad sa teori o mga haka-haka, mga pananaw ng mga matatalinong mga tao o mga sayantipiko. Nakatulad nga po ng nabanggit ng unang nagsalita, yaong Darwinian theory. Sapagkat hindi nila malirip, hindi nila maunawaan, ayaw nilang sumampalataya na mayroong Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Ang ginawa ng tao, nagpakunwari na mga marurunong. At kung nagpapakunwari na mga marurunong, kahit na po ang ano't ano ang paliwanag na gawin ng sinumang mga scientist, yun pong kanilang mga isinulat na mga aklat, ito po ay nagiging haka-haka o theorem. Kapag tinatawag po na theorem, yun po ay opinion. Yun po ay haka-haka. Datapwat meron pong isang bagay na kinalimutan ang mga tao at ayaw nilang tanggapin. Merong isang aklat, 34:16 ng Isayas, na dito ang tao dapat lamang magsaliksik ng mga katugunan sa ating mga katanungan. Isa man ay hindi magkukulang, sapagkat ito'y iniutos ng kanyang bibig, pinisan ng kanyang espiritu. At dito nga po, binuksan ng unang nagsalita. Ipinaliwanag sa atin na mali yung theory of Big Bang. Na tayo raw, nagmula lamang sa tinatawag na bungguan ng mga malalaking mga kometa doon po sa kalawakan. Na ang mga kometang ito ay billion and billion of years na nagbungguan daw po. At pagkatapos po, yung tinatawag nila, walang bagay na mangyayari kung walang dahilan. Everything was done by cause and effect. Meron pong dahilan, kaya merong efekto. Nagbungguan ang malalaking mga bato sa langit, nagkaroon ng friction, lumabas ang tinatawag na mga iba't ibang chemical element, lumabas ang tinatawag na hydrogen, H2O, hydrogen and oxygen, nagkaroon ng mga kulisap, yung maliliit na mga microscopic organism, nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng tubig, sa tubig lumabas ang tinatawag na mga kulisap, mga kitikite, lumabas ang mga tadpole, lumabas ang mga palaka, ang palaka sa dinami-dami ng mga taon na nagdaan, naging isda, yung isda, mga kapatid, naging butike, yung butike, naging tinatawag na mga daga, yung daga, naging unggoy, yung unggoy, naging tao. Yun po ay nagpapatunay na tama ang ating paksa. Ang wika ng ating paksa, sapagkat sikapin man na maalaman ng tao na hanapin ang katotohanan, hindi masusumpungan. At bukod dito, bagaman isipin ng pantas o ng mga scientist na malaman nila, ay hindi nila masusumpungan ang tinatawag na katotohanan, sapagkat wala po sila sa tinatawag na paniniwala sa Biblia, wala sila sa pananampalataya na mayroong Diyos. Bagaman ang wika ng unang nagsalita na binasa sa 1:19, sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos, Romanos, hayag sa kanila. Maging
yung mga Darwin na yan, Einstein, ang tinatawag na iba't iba pa, sila Tesla, mga matatalino na mga sayantipiko, bagaman hindi sila kumikilala sa Diyos, sa kanilang puso, sa kanilang isipan, by instinct. Ang ibig sabihin ng instinct, likas. Likas sa mga tao, kahit ng mga komunista. Tandaan ninyo. Maging mga komunista, pagka sila napipindakanan, ang sigaw ng mga komunista, takbuhan sa mga lansangan nila. Minsan nakikita natin sa YouTube, balita, sa Russia, sa China, mga walang Diyos yan. Pero pagka napipindakanan sila, my God, my God. By instinct, sa puso, sa kaluluwa ng tao, merong tinatawag na Diyos na lumalang sa kanila. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Una-una sa budhi, merong tinatawag na Diyos sa bawat budhi ng tao, kahit nasabihin mong ayaw kong kumilala sa Diyos. At sa mga bagay na nakikita, yung mga bagay na hindi nakikita ng tao na mula sa Diyos, hayag sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita na kanyang nilalang. Kapag nakikita natin tayong mga kapwa-tao natin, ano ang nakikita ko sa aking sarili? Ano nakikita ko sa aking asawa? Sa aking mga anak? Sa aking kapwa-tao? Nakikita ko ang tinatawag na pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos, 1:18 ng Juan, walang tao na nakakita sa Diyos. Bakit? San Juan 4:24, ang Diyos ay espiritu, walang laman at walang buto. Pero meron tayong nakikita kapag nakikita natin ang mga kapwa-tao na nilalang ng Diyos, nakikita natin ang tinatawag na Diyos sa ating mga kapwa-tao. Na ano ang nakikita natin? Nahayag na meron talagang Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos po, walang laman, walang buto, walang larawan. Pero nang lalamin tayong mga tao, iwinangis tayo sa Diyos na na pag-ibig, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Omni amore sa Latin, ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Kaya nga nang nilalang tayo sa maniwala kahit sa hindi. Bagaman sinasabi ng Biblia ang Diyos ay walang larawan, tayo po kawangis ng Diyos sa tinatawag na pag-ibig, sapagkat sa lahat ng paraan, hindi tayo nilalang ng Diyos sa kawalan ng pag-ibig. Nilagyan tayo, mga kapatid, dahil sa siya nga ay pag-ibig at siya mismo, tayo ang kanyang larawan. Ang Diyos po mayroong mata, ang Diyos po may ilong, ang Diyos ay may bibig, may kamay at may paa, para tayo makagalaw, makagawa, makakita, magawa natin ang dapat nating sundin. Una na nga, ang wika sa Efeso, tayo'y kanyang gawa. 2:10 ng Efeso. Nilalang kay Kristo para lumakad, sumunod sa lahat ng mga mabubuti na inihanda ng Diyos ng una pa bago lalamin ang sanglibutan. Ginawa tayong kalarawan niya. May mata, may tenga, may paa, may buhok. Ang lahat ng bagay na ito, pag-ibig ng Diyos para makaganap sa mga pagsunod sa kautusan ng Diyos. Pag nakikita natin ang araw, pag-ibig yan, binigyan tayo ng kaliwanagan. Pag nakikita natin ang bituin, ang buwan, pag-ibig yan para sa gabi. Huwag tayong mahulog sa bangin. Kahit na madilim ang gabi, merong kukuti-kutitap na mga bituin at buwan na nagbibigay ng tanglaw at ng kaliwanagan sa atin. Sa lahat ng bagay na nilalang ng Diyos, maging ang mga isda sa dagat, ang mga hayop, ang mga halamanan, lahat ng ito, pag-ibig ng Diyos. Bakit? Iniingatan tayo ng Diyos sapagkat sa lahat ng nilalang, ang tao, ang pinakamahalaga, ang ibig ng Diyos, tayo naman maglilingkod sa Kanya.
Napakaganda po ng ating mga aralin na itinuturo sa atin ng Diyos. At iniwanan nga po sa atin ang isang katanungan. Pagkatapos na ipaliwanag ng unang nagsalita, ang sari-saring mga bagay na nilalang ng Diyos magmula sa tinatawag na kalawakan, kalangitan, sa araw. Yung araw ay sinasabi ng matatalinong mga tao, cause and effect. Alam po ba ninyo ang isang magandang halimbawa dito sa araw, yung SUN, sun. Sabi ng mga scientists na yun daw ay meron ng 2 bilyong taon. Kung 2 bilyong taon na ang araw, at kung totoo ang cause and effect, alam ba ninyo ang cause and effect? Kumuha kayo ng posporo, inyong ikiskis. Ang posporo, ito po ay nagliliyab. Ano ang dahilan ng pagliliyab? Ikiniskis ninyo. Nagkaroon ng friction. Yung nitrate na naroon sa dulo ng posporo, ikiniskis ninyo. Ito po, dahil sa pagkiskis nagkaroon ng init, sumabog, sumiklab. Mga kapatid, yung posporo, nagagamit nating pangsindi ng papel pag tayo nagluluto sa kalan. Pero, yung tinatawag na kahoy, makinig tayo mga kapatid, yung kahoy ng posporo, pag natupok na, namamatay na yung apoy. Ano po ang dahilan? Cause and effect, wala na. Wala nang susunugin. Bakit itong araw? 2 billion years. 2 billion years up to now, it never stopped firing and burning to give light to the universe. If the scientists are correct to their cause and effect, that nothing will happen without causes, then they are wrong, because I will ask them, who are the one putting the kerosene, the flammable materials to continuously let the sun burn forever for 2 billion years and up to now are still burning? My beloved brethren, which according to God in the book of Genesis, through the words of God, the sun was created by His mouth so that it will give light forever and ever to the universe. Merong isang Diyos na naglalagay doon ng tinatawag na panggatong. Yun ang hindi maipaliwanag, yun ang hindi maturul at lubos na maituro ng mga matatalinong mga tao. Sino ang naglalagay ng pangpaliyab Sa araw, tandaan ninyo yan. Sa mga tuwid, ang nagmamarunong naging mga mangmang. You people who are trying to discover the secrets of God, whatever kind of explanation you say, it will always tantamount to theorem, meaning only to say, that is your opinion, it is not the truth. And if it is not the truth, it is a lie. Napakaganda. At ang isa nga, na talagang hindi malirip, hindi maipaliwanag ng mga tao, ng mga scientists, ang pinakahuling nararanasan natin sa mga huling araw na ito, ang patuloy na pagpapatayan ng mga tao, ang patuloy na mga pagdirigmaan, ang patuloy na mga kahirapan, ang patuloy na mga pagnanakaw ng mga tao at pagsasamantala sa kapwa-tao. Bakit walang kapayapaan ang mga tao? Kaya ito ibinangon ng Diyos. Pinipilit ng mga tao tuklasin ang lahat ng mga bagay, pati ang mga malalalim na mga bagay ng Diyos. At ang mga tao, gawa ng mga organisasyon. Nung araw pa, bago pa sumiklab ang unang digmaang pandaigdig, ang mga malalaking bansa gumawa na ng League of Nations, Liga ng mga bansa. Ang 4 na mga malalaking bansa, ang Fransya, ang Amerika, ang Italia, mga kapatid, at ang Inglaterra, sila nagpasimuno na magtayo ng United Nations
the preamble of the United Nations or the League of Nations is to prevent international cataclysm, to promote peace, brotherhood towards nation, and to make the whole world a world of understanding and brotherhood. But since then, up to now, it's already 2016, there is no peace. After the League of Nations, there is United Nations. After United Nations, there is the SEATO. After the SEATO, my beloved brethren, there is the NATO, the ASEAN, the Southern American States Organization, and up to now, too many organizations established and led by great leaders of this world. They are always trying to find solution to have peace and orders. But up to now, there are killings, there are terrorism, there is poverty, and men cannot solve what really is happening to this earth of ours. Wala po talagang nangyayaring kapayapaan. Ano nga ang dahilan? Alin nga ito? Mga kapatid, na ito sana ang dapat pag-aralan, ito sana ang dapat basahin, ito sana ang dapat saliksikin ng mga leader, una na nga ng mga relihiyon. At ituro nila sa kanilang mga membro na leader ng mga gobyerno, mga hari, mga reyna, presidente, senador, kongresista, hanggang sa pinakamaliit na barangay tanod. Alin yan? Basahin po natin. Mga kapatid, ang ating pag-aaral, ano nga po baga ang punong dahilan? At ayon sa ating paksa, sikapin man ng tao na hanapin, hindi rin masusumpungan ang katugunan sa mga digmaan, sa mga tsunami, sa pagdaraho, sa paghihirap, sa pagpapatayan, sa plundering, sa pagnanakaw, at sa lahat ng iba't ibang mga kriminalidad na nangyayari sa buong sanglibutan. Basahin natin upang matupad ang sinasabi ng mga banal na kasulatan, Romanos 11:34. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Ito po dahilan Wala pong nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon. Bakit nga? O kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. O hindi matingkala na mga hatol niya, hindi malirip na kaniyang mga daan. Wala pong makakalirip, walang makakaisip, walang makakaalam. Kahit paano, hindi malaman ng mga tao. Ito sana ang dapat hinangad ng mga tao na maalaman. Bakit nga po? Ano ba ang talagang dahilan? At ibinigay ng Diyos ang mga tao na talagang ayaw niyang ipaalam sa sino man ang kanyang kalooban. Basahin natin Romanos 1:21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, kahit kilala nila ang Diyos. Maski na po komunista, mga kapatid, makinig kayo. Maski na isang taong bundok na hindi nakapag-aral, maski na isang tao na merong pinakamababang kalagayan, hindi siya, mga kapatid, marunong bumasa, hindi siya nakaalam ng kahit ano pa man, by instinct, kilala nila ang Diyos. Merong Diyos sa puso ng bawat tao. Tandaan niyo yan. Ano nga ang ginawa? Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan man, kundi bagkos, ni walang kabuluhan sa kanilang mga, makinig kayo, sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang mga puso ay pinapagdilim. Ang mga tao nagsisipagmatuwid sa kanilang sarili. Alam ba ninyo, ang bawat tao merong tinatawag na batas ng budhi. Hindi natin hinahatulan yung mga taong bundok.
Hindi natin hindi hinahatulan sa ating mga pananampalatayang sino mang mga tao, sapagkat bawat tao merong mga budhi sa kanilang sarili. Akala lamang ng mga tao, tayo ng mga iglesia ng Diyos, tayo sa iglesia ng Diyos, uulitin ko, kami sa iglesia ng Diyos, hindi kami tinatanggap ng nakikinig na mga Katoliko, hindi kami tinatanggap ng mga tinatawag na mga kung ano-anong relihiyon na sumasamba sa mga larawan, sa mga tao, sa mga sugong anghel at kung ano-anong mga relihiyon nagagalit sa amin. Akala nila hinahatulan namin sila. Hindi po namin kayo hinahatulan. Sapagkat nalalaman natin, ayon sa banal na kasulatan, kayo man, kami man, lahat ng tao, merong Diyos. Iisa lang, by instinct, na lumalang alam natin. Pero, nagmamatuwid kayo. Nagmamatuwid kayo sa inyong sarili. Hindi kayo napailalim doon sa Diyos ng ating mga budhi, mga kapatid. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang pagmamatuwid. Pinagpipilitan ninyo yung sarili ninyong katwiran. Huwag kayong magagalit. Tulad kayo ng mga nakikinig ng mga kapwa-tao namin. Halimbawa, mga kapatid na Cirilo, huwag mo nang ubusin ang araw mo at oras mo sa kapapaliwanag sa amin. Hindi na kami aalis. Anong pagmamatuwid ng maraming nakikinig? Hindi na kami aalis sa aming kinagisnan. Itong ipinamana ng tatay namin, ng lolo, lelang, kalalong-lalongan namin, nagmamatuwid kayo. Nangangatwiran kayo. Hindi na kami aalis dito sa paglilingkod kay Mama Mary, sa Papa sa Roma, kikalunsat. Mga kapatid, akala ninyo sinisiraan namin kayo. Kahit kilala ninyo na merong isang Diyos, nagmamatuwid kayo, ayaw ninyo siyang kilalanin. 1:23. At anong ginagawa ninyo? Pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao, na nasisira ng mga ibon, ng mga hayop, may 4 na paa, mga nagsisigapang. Hindi ba totoo yan? Sino-sino? Ang mga relihiyon na sumasamba sa mga ahas, sa mga ibon, sa mga hayop. Uunahin ko na yung India. At yung mga kalapit sa India, sila po, napakarami nilang Diyos-Diyusan. Tingnan ninyo, buksan ninyo ang YouTube ninyo, buksan ninyo ang Facebook ninyo, hanapin ninyo yung Buddhist. Marami po silang, sa mga templo nila, makikita ninyo, nakaukit, may ahas, may baboy, may aso, may unggoy, at kung minsan po merong lalaki at babaeng nag-aasawahan, nakaukit sa kanilang mga bahay-sambahan. Napakarami nilang mga Diyos-Diyusan at sumusunod na dyan ang simbahang Katoliko. May mga santo kayo, may dalang ahas. May mga santo kayo, may sugat sa paa. May santo kayo, may aso. Mga kapatid at mga magulang at iba't iba pang mga relihiyon. Kayo na nakakaalam. Bagaman nakikilala ninyo ang Diyos, pinalitan ninyo ng mga hayop. May 4 na paa, umuusad, mga ahas. Nilalapastangan ninyo, mga kapatid. 1:25 ng Romanos pamanin, pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, nagsisambat naglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakaikailanman. Yun sanang Diyos ng budhi. Yun sanang Diyos na nasa ating kaibuturan. Ito sana na lang ang pinaglingkuran natin, mga tagapakinig, ayon po sa ating pag-aaral. Kaya nga saan sila itinulad? Itinulad sila ng Diyos sa kanilang mga Diyos-Diyusan, tulad ng sinasabi ni Propeta David, 115:4-8, ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pila at ginto. Ayan. Yan ang nangyari sa mga maharlikang mga tao. Magmula presidente, senador, kongresista, hanggang pinakamaliit na barangay tanghod. Magmula hari, reyna, premier,
magmula sa Papa sa Roma, Pare, Kardinal, Monsenyor, Sugong Anghel, diksyonaryo ng Biblia, kung ano-anong mga leader ng mga relihiyong itinuturo ang kani-kanilang mga sarili, ang kani-kanilang mga sariling mga wika nga, kaalaman, at hindi sila nagtuturo ng katotohanan, sila po, ano ang ginawa ng Diyos sa kanila? Sila, mga kapatid, mayroong bibig, ngunit sila'y hindi nakapagsasalita. Mga mata meron sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Bakit? Ang kanilang mga Diyos-Diyosan, pilak at ginto. O hindi ba totoo yan? Ano ba dinidiyos ng maraming relihiyon? Salapi. Abuloy dito, abuloy dyan. Kapurihan, karangalan. Di ba? Pilak, ginto. Yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may tenga, ngunit hindi nangakakarinig. May ilong, meron sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang kamay, ngunit hindi sila nangakakatangan. Paa, mayroon sila, hindi sila nakakalakad. Ni nagsasalita man sila sa kanilang mga ngalangala. Eto po, ang nagsisigawa sa kanila, magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Kaya ito po nangyari. Kaya nga po sinasabi ng ating paksa, napakaganda ng paksa, namasdan ko lahat ng gawa ng Diyos. Ecclesiastes 8:17. Hindi matalastas ng tao. Ayan po. Hindi maunawaan ang gawa na ginagawa sa ilalim ng araw. Sapagkat sikapin man nila o ng mga tao na hanapin, hindi masusumpungan. Bukod dito, bagaman isipin ng pantas na maalaman, hindi nila masusumpungan. Bakit? Nakatulad sila ng kanilang mga sinasamba. Mga magulang namin at mga kapatid, may mata, hindi makakita. Si Birhen Maria, hindi makakakita yan. May tenga. Yung Santo Niño, may tenga. Hindi ka maririnig ni Santo Niñong kahoy. May ilong. May ilong, mga kapatid, yung Papa sa Roma. Hindi naman hindi naman nawi ka makakaamoy yan. O sabihin mo, kapatid na Cirilo, kung narito sa inyo sa Los Angeles yung Papa sa Roma namin, si Francis, maaamoy kayo ni Francisco. Natural, buhay pa eh. Ang pinag-uusapan natin, pagpatay na yan, iginawa mo ng larawan, wala nang ilong yan. May bibig. Hindi makapagsalita, hindi makapangaral, hindi makapagpaliwanag ng katotohanan. May mga kamay, may mga paa, hindi makakapagligtas. Bakit? Kahoy ginto, pila. Hindi nyo nakita yung Papa sa Roma ninyo? Merong tinatawag na tungkod na pilak, si Kristo, payatot na payatot, mamamatay na sa pagkakapako doon sa krus na dala-dala ng San Francisco ninyo. At pagkatapos yan inihaharap sa inyo, pag dumadalaw sa inyo, nakakapagligtas ba yung kamay ni Kristong nakapako at yung paa? Kahit napakawalan mo, alisin mo sa pagkakapako, doon sa tungkod na pilak, hindi makapagliligtas. Bakit? Patay. Mga patay ang inyong mga Diyos. Kaya kayong mga scientist, una-una, wala kayong Diyos. Talagang hindi kayo makapagpapaliwanag ng katotohanan. Kaya kayong mga Papa sa Roma, kayong mga Sugong Anghel, ayan, magulong-magulo sa inyong iglesia. Iglesia ni Manalo, napakagulo, nakakatakot. Mag-revolusyon sa loob. Kitap dito, hostage dito, hostage dyan. Ngayon, pati yung titulo tore ng bahay nung anak ng obispo, kinakamkam na nila. Materyoso talaga. Anong klaseng iglesia yan? Nababanggit lang namin dahil nagaganap ang sinasabi ng Biblia, yung mga leader ninyo, may mata, hindi makakita, may ilong, hindi makaamoy, may bibig, hindi makapagsalita, may kamay at may paa, hindi makagalaw, hindi makapagligtas, lalong hindi makagawa ng hustisya, hindi makagawa ng pag-ibig, hindi makagawa ng tunay na pananampalataya. Bakit? Mateo 23:23. Mga paimbaba ang mga iglesyang iyan. Maganda. Ito po ang itinuro sa atin ng Diyos. Sa umagang ito, mga kapatid,
at mga magulang. Samantalang napakaliwanag po na merong iisa at buhay na Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay sa langit, sa lupa, sa ilalim ng tubig. Ang pasimula siyang berbo, uno-uno ng Juan. Ang berbo'y sumasa Diyos. Ang berbo, Diyos. 1, 2 hanggang 3 ng San Juan din. Nang pasimula, siya'y sumasa Diyos. 1:3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa niya. At alinman sa mga ginawa, hindi nagawa kung wala siya. Nasa Kanya, na kanino? Nasa berbo, na ano? Diyos. Nasa Kanya ang buhay. Ang buhay, ang ilaw ng tao. Sino ito? Nagkatawan tao ang berbo. Nagkatawan tao ang Diyos. Kaya nga po, nagkatawan, hindi po tao. Ang Diyos walang laman, walang buto. Walang laman, walang buto. Para magkaroon ng katawan, nagkunwari siyang tao. Para ano? Magkaroon ng laman. At ano pa? Magkaroon ng dugo. Sapagkat sa pamamagitan ng pagkatigis ng dugo, walang kapatawaran. Yung dugo ng Panginoong Hesus ginamit panglinis sa mga mananampalataya sa atin na nasa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Hesus. Sapagkat nung unang panahon, yung materyang Israelita sa laman, binabanal sila ng dugo ng mga hayop. Dadapwat nang dumating na, natapos na yung dating daan. Makinig kayo mga kapatid. Yung dating daan, yung panahon ng mga Israelita, yung panahon ng bansa ng Israel, yung pangingilin ng araw ng Sabat, pagbabawal ng pagkain ng baboy, pagbibigay ng ikapo, paglalagay ng usok, ng insenso sa mga wika nga inihahandog sa mga tabernakulo, tinapos na ng Panginoong Diyos. Isayas 1:13. Huwag na kayong magdala ng kamangyang. Huwag na kayong magdala ng mga handog na susunugin. Kasama na riyan ang ikapo. Huwag na. Ako'y sawa na ang wika ng Diyos. Hindi naman ninyo tinutupad ang aking utos. Ang wika ni Propeta Samuel. Nagtataglay kaya ang Diyos ng kagalakan sa mga handog na susunugin? Ang wika ni Propeta Samuel, naririto ang pagdinig, pakikinig, at ang pagsunod. Higit na kailangan ng Diyos, hindi yan mga literal na mga ritual at mga abuloy, handog, ikapo, pangingili ng araw ng Sabat. Hindi naman ninyo sinusunod ang aking utos. Ang pakikinig at ang pagsunod. Makikinig tayo. Anong pakikinggan? Sa pakikinig dumarating ang pananampalataya, Romanos 10:17. At ang pakikinggan ay mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang iniintay ng Diyos, mga kaibigang tagapakinig. Makinig kayo, huwag kayong titigil hanggang sa tumubo sa inyo ang pananampalataya. At makikilala ninyo, ang nakilala namin, may isang Diyos, ang Berbo na nagkatawan tao, ang Panginoong Jesucristo. Sa kanyang unang Juan 5:20, si Kristo ang anak ng Diyos. Ito ang tunay na Diyos, ang buhay na walang hanggan. Amen. Mahirap bang intindihin yun? Mga kapatid at mga magulang, libre, walang bayad. Kamukha ng nakalipas na aralin. Pag ako nangangaral sa inyo, ayaw ninyo akong tanggapin. Sabi ng Panginoong Hesus, Mama, dadalaw sa inyo si Bilarde, punta tayo sa Luneta. Bibili kayo ng payong, bibili kayo ng panyo. Mag-aabuloy kayo sa donations box. Mamaya dadalaw sa inyo si Kibuloy, dadalaw sa inyo si Eranio Manalo, si Eduardo Manalo, dadalaw sa inyo ang Papa Saloma, dadalaw sa inyo kung sino-sinong tao. Milyon-milyon kayo.
Nagkakandara pa. Yung iba sa inyo, natatapakan pa. Yung iba, natitibo pa. Lalo na yung Kristong negro. Pag yan dumalo sa inyo. Anong klase kayong mga tao? Kaya ibinangon ng Diyos ito. Buksan ninyo ang mata ng inyong puso. Umalis kayo sa pagsamba sa larawan. Umalis kayo sa pangangasiwa ng mga taong obispong tagapagligtas daw, Papa sa Roma daw, sugong ang layasan ninyo yan. Si Satanas man, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Ito po mga kapatid ang itinuro sa atin. Dito tayo magsama-sama sa iglesia ng Diyos na binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Aklat ng mga gawa 20:28. Dito po tayo lumakad sa bago at buhay na daan. Ebreo 10:19 hanggang 21. Magsama-sama tayo hanggang wakas. At sa ganito'y iniiwanan namin sa inyo ang kapayapaan, ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Dito tayo maglingkod sa nag-iisa at buhay na Diyos, Diyos ng ating budhi, Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay, Diyos na nagkatawan tao para magtayo ng iglesia upang maging bahay natin sa buhay sa lupa at makarating tayo sa langit. Ito po ang iniwanan, itinuro sa atin ng Panginoong Jesucristo. Pagpalain nawa sa atin magmula ngayon, magpakaikilanman. Amen. Maghahandog tayo sa Diyos na isang maiklit na espiritu ngawitin. Pakikiusapan ko si kapatid na Rosita. Manalangin sa atin. Maghahandog ng mabuloy si kapatid na BJ. Tatayo tayo. Awitin natin ang bilang 146. Magtumibay sa iglesia ng Diyos ay Kristo Jesus na mga utos kung ingatan mo sa iyong loob. Ligtas ka sa salot. Isulat mo sa iyong dibdib. Ibanglaw mo sa iyong isip ang aral niya, ang siya mong ibigis, ligtas sa panganib. Panginoon po naming Diyos, Panginoon namin Diyos. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Panginoon, sama-sama po naming iniluluhod ang aming mga tuhod. Minsan pa po, Amay, nasa ng iyong mga lingkod na makapagpaabot na muli ng aming pong lubos-lubos, tao sa pusong mga pagpapasalamat. Maraming salamat, Ama. Nagpapasalamat po kami, Amang Diyos, na hanggang sa umagang ito ng aming pagkakatipon. Minsan pa, Amay, hindi mo po kami, Ama, pinabayaan. Dama ng iyong mga lingkod, Panginoon naming Diyos, ang iyong pagpapalat pamamatnubay. Panginoon, talus mo po ang laman ng aming puso't mga kaisipan na kapag sumasapit ang ganitong mga araw sa aming mga buhay, ikaw po ay aming ninanasa sa tuwi-tuwi na mapasalamatan, mapaglingkuran, maluwalhati namin namang ipong banal na pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po namin Diyos, ngayon pong umagay,
Nagagalak ang bawat isa sa amin sa mga aral na aming narinig sa umagang ito ng aming pagkakatipon. Siya nga po. Ama naming Diyos, naroroon po sa aming puso't kaisipan. Ikaw nga po ang makapangyarihang Diyos na nagkaloob sa amin ng buhay at ng aming mga kalakasan. Siya nga po, Ama. Panginoon po naming Diyos, loobin mo po, Ama, na amin din po amang mapanghawakan ng mainam ang pananampalatayang ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Amen. Loobin mo rin po, Panginoon, na ang mga aral mo pong ito'y makarating nawa sa iba't ibang dako upang kanilang mapag-alaman, Panginoon, ang katotohanan. Siya nga. Ikaw nga po, Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Amen. Ikaw po ang nagbibigay buhay at kalakasan sa lahat po ng iyong mga nilalang. Siya nga po. Panginoon po naming Diyos, loobin mo po, Ama, na sa huling kapanahon ito'y mabuksan na po ang kanilang puso't kaisipan sa katotohanan. Sila man po, Panginoon, ay makasama namin hanggang doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon po naming Diyos, talos mo po, Ama, ang pagnanasa ng bawat isa sa amin, na sila po, Panginoon, ay aming makasama sa huling kapanahon ng itong niloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa pananampalatayang ipinagkaloob mo po, na sila man, Panginoon, ay nasa namin, Ama, na matatakan din po ng iyong banal na pangalan. Sila man po, Panginoon, makasalubong sa iyo hanggang sa huling kapanahon ng itong amin din po amang kinaroroonan. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, lubos-lubos ang aming kagalakan. Sumasamba. At amin din po amang ipinaaabot na muli, Ama, ang aming pagpapasalamat. Higit na nga po, Panginoon, sa mga lingkod mo na kinakasangkapan mo po sa tuwi-tuwi na sa ganitong mga gawain. Amen. Panginoon po naming Diyos, talos mo po, Ama, ang kanilang kalagayan. Siya po. Sila po, Panginoon, ay may mga katandaan na sa gulang, gayong paman, Ama, nasa nila na ikaw po kanila ay mapaglingkuran. Makapagpaabot pa po sila, Panginoon, ng katotohanan sa marami mo pa pong nilalang. Amen. Nang sa gayon, Ama, marami pa pong mga labing pumulit lumalhati sa iyong banal na pangalan. Amen. Panginoon naming Diyos, nagagalak po kami, Panginoon, sa mga lingkod mo pong ito na patuloy mo pong pinagkakalooban ng Siya kalakasan. nga po. Dalangin namin, Panginoon, huwag mo pong iwawalay sa kanila ang iyong makapangyarihang paningin sa araw-araw ng kanilang buhay. Nang sa gayon, Ama naming Diyos, makapagpatuloy po sila, Ama, sa kanilang mga gawain. Amen. Panginoon po naming Diyos, amin din pong samot dalangin sa iyo, Panginoon. Ang bawat mahal namin sa buhay, bagamat sila, Ama, ay naroroon sa malalayong dakong kanilang kinaroroonan, amin po amang sinasampalataya ng hindi mo po, Ama, sila pinababayaan. Naroroon po, Panginoon, ang iyong pong mapagpalang kamay sa araw-araw ng kanilang buhay. Naroroon po, Panginoon, ang iyong makapangyarihang paningin sa bawat dako na kinaroroonan ng iba't iba naming mga kamag-anakan, mga kaibigan, mga kapatiran, na amin din po, Panginoon, na sinasampalatayaan ng sila man, Amay, hindi mo po pinababayaan. Panginoon po naming Diyos, amin din pong samot dalangin sa iyo, Ama. Ang aming mga mahal sa buhay, kaibigan, kapatiran, na kung sila man, Panginoon, ay nagtataglay ng mga karamdaman, samot dalangin namin, Panginoon, iyo po nawa sila amang patnubayan, pagkalooban pa ng kalakasan ng kanilang pangangatawan, Amen. ng panibagong buhay. Gayunpaman, Ama naming Diyos, ikaw po ang Diyos na makapangyarihan. Mangyari po sa bawat isa sa amin ang iyong kalooban. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, muli kaming magkakahiwa-walay na iyong mga lingkod. Amin din po, Amang, isinasamo kung kami man, Amay, nasumpungan mo sa aming maraming mga kahinaan.
Nakita mo po kamoy, Panginoon, na nakalakad na di po kasang-ayon ng iyong kalooban. Patawad po, Panginoon, ang samot dalangin ng iyong mga lingkod na sa pag-uwi namin at paglisan sa dakong ito, nilinis mo po ang aming mga naging kasalanan. Amen. Panginoon po naming Diyos, sadyang napakarami naming mga pangangailangan. Gayunpaman, Ama, sumasampalataya po ang bawat isa sa amin na ang iyong pagpapalat pamamatnubay ay muli po naming kakamtin iyo pong loloobin sa bawat isa sa amin. Ito po, Ama, ang aming samot dalangin sa iyo, Amang Diyos, Kristo Jesus, na amin pong nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mo, buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama namin lubhang banal, maapangyarihan sa lahat. Ikaw po aming Ama na gumagabay sa basa sa amin. Panginoon, muli sa hapong ito, Panginoon, kami po nanikluso sa inyong harapan at kami po nakikinigin po mga ginito ang mga aral. Kaya po kami po sa aral na ito at sa lahat yung makabutihan sa basa sa amin. Amen. Tagapin niyo po sa inyong harapan ang mga saping aming napagkayanan. Nanawa ito po magamit na inyong kapangasuwaan. Makatugon rin po, Panginoon, sa lahat ng mga tao na kailangan. Higit sa lahat, Panginoon, sana po mga saping ito magigas ng kapan sa pagkasin ng mga ebanghelyo sa ibabaw ng sanlibutan. Amin lang po sa Panginoon sa iyo na sana huwag na kami kasawaan. At sa mga susunod na mabuhay, bakit niya po kayong naglilingkod at umaay pa po ni walang bahid dungis ng mga kapintasan. Panginoon, muli sa hapon ito magkakapatid, iba sa amin tutungo sa kanilang mga tahanan, iba tutungo sa kanilang maghanap-buhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang lahat ng aming mapatutunguhan na ligtas sa lahat ng mga kapindakanan. Panginoon, marami kayong kailangan naman dahil pag kayo maasa na ang mga ito idadagdag niyo po sa amin. Kaya po ang mga bagay maghanap namin hiling sa dakilang pangalan, Diyos Kristo Jesus namin, Diyos sa dakilang tagapagligtas. Amen. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito daw ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito.
hanggang sa gagawin nating paglalakbay papauwi sa ating mga tahanan. Sa lahat ng ating sariling mga kabiyak ng puso, sa ating mga anak, ating mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laban, sa ating mga kaibigan, sa gagawin nating paghanap ng kakainin sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Ako kay Jesus na hawak sa aking kahinaan. Si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsalihan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus sa tukso'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hindi hihiwalay ang kamay ni Jesus sa alalay.